of course, the new installed governor of Central Luzon Region 82, Kuya Mike Garcia. Yeah, congratulations. Of course, our Vice Governor, Kuya Andy Gabriel. Kuya, good afternoon. Congratulations also. Of course, our Kuya from Tarlac, Masikhay Eagles Club, Kuya Herman Cebrano. Ang gabi na ba? Hapon? Opo. Of course, the PL Director, Kuya Dennis. And also the representative of the CLR 31, Kuya Gob Armand Miranda. Busy lang siya dahil of course he is also the officers ng kanilang bayan. We have also here from Qatar, kahit binubumba sa Qatar, umaten sa inyo ang ating Lady President, Qatar Lady Eagles Club, with Ate Joy Ferrer. Ate, magandang gabi sa iyo. And Kuya Art, the National Protocol, is also from Subgear. Anong club mo, Kuya? Ha? No, from ano siya, sa Dubai eh. CR1. Sair1. Yeah. Saudi Arabia Eagles region. Art Derecho. Si Ate Ja, thank you ah. Kala ko maliligaw ako eh. Buti, binigay mo sa akin yung address eh. Of course, sa lahat ng mga club president na nandito, lahat ng mga protocol officers, of course, meron din tayo dito na isang governor from CBR, ang ating Kuya Chris Pagod. Kuya, sabi ko sa kanya kanina, pumunta dito, ayaw lang niya magsalita, kaya ayaw niya magbihis. But he is a good governor also, no? At mga kuya at ate Bunso, Friends of Eagles, magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Maraming salamat sa inyong lahat for inviting me to officiate this very momentous event. And you are lucky because you have a good governor. No? Palakpakan po natin siya. He has a good dream for your region. At a good leader, marami siyang magagawa na kabutihan para sa inyong region. When I also a region, club president pa lang ako, I started also the same with you. I started, sabi nga ng ating board member, si Kuya Herman Cebrano. Sabi nga niya, nag-start siya sa Five Eyes. The same with us. Lahat kami. Kami nga noon, nung na-charter na kami, umiyak kami. Why? Siyempre, yung pinagdaanan namin na hirap. Diba? Mas masarap kasi yung feeling na you started from zero. Then you undergone the Five Eyes. Yun po yung essence niyan. Katulad ni Kuya Gob kanina, nung naging club president pa lang ako, umiyak ako. Nung nag-speech ako, naging club president ako. Eh si Kuya Gob, ngayon lang siguro umiyak yan eh. Nung club president, umiyak yan eh. Tama ba, Kuya? Yeah. Why? Kasi siyempre yung responsibility na inatang sa atin, that's a big responsibility. Kasi you're holding, tulad yan, sabi ko nga sa kanya kanina, you're holding how many people, no? Para ka nang mayroong isang municipality, no? Kasi ako nung ako'y governor, dito sa ating organization, I created about 28 regions. 28 region ang na-create ko. Yun ang nabuo ko dito sa ating organization.
And ako'y natutuwa dahil ang inyong governor, hindi siya manghihingi sa inyo na regional juice, no? Wala pa kami natin. Bihira lang yung regional governor na ganyan, yung hindi nangihingi. Why? Kasi, sa totoo lang, mga kuya at ate, being the officers of this organization, you should have, no, your own business, you have your money. Di mo ba? Club president ka pa lang, yung responsibility na nakaatang sa iyo. Di ba? Hindi ka aasa sa mga membro mo. Ako, nung ako'y club president, no? Pag sinabi ng governor ko, okay, kailangan natin, kasi mayroon tayong 1,000 mga beneficiaries, mag-charity works tayo. Pag sinabi ko sa club ko, maraming hindi nagbibigay, magkano kailangan ng region? Sabi niya, 10,000. O, mahirap mangulekta. Para hindi na sumakit ng ulo mo, bilang club president, ikaw na lang magbigay. Di ba? Ganyan ang responsibility ng club president at governor. Pero kung wala ka, nako, mag-aaway kayo talaga. Di ba? Kaya nga, one of the prerequisites to become a member of this organization, you should be what? Financially stable. Tama yung sinasabi ni Kuya Gub kanina. And I do believe na tuloy-tuloy yung para kasi Fernando po. Di ba? Bunot ng bunot. Yung iba, ayaw bumunot. Yung pang mareklamo. Di ba? Kaya, tulungan ninyo si Kuya Gub. Now, noon po ako governor, never in my mind. Nung ako'y pumasok dito, never in my mind to become the national president. Never in my mind to become a governor. Why? Kasi ako po, ano po ang dahilan bakit po ako pumasok sa Agila? I had a lot of organization. Rotarian ako. Sino mga Rotarians dito? Yan. Lions. Ayan, may makarura ko dito. Yan. Sino mga Lions dito? Sa mga Freemason dito, sino mga guardians? I had a lot of organization. So, kumbaga, kung tutuusin mo, hindi ko na kailangan si Aguila. But, still, no, I am a businessman. And ang negosyo ko ay involved siya sa mga tracking services. So, sabi ko, even though na you are complying with all the mandatory requirements in relation with your business, still, no, huhulihin pa rin yung truck mo. Di ko alam. Di ba? Kasi in Metro Manila, hindi ka makapag-business, hindi ka makapagpaikot ng sasakyan mo kung hindi ka magbabayad sa municipality na nasasakupan kung nasaan yung negosyo mo. But despite of that, still, so sabi ko, naghanap ako ng paraan. Kasi my business, dealer po ako ng chicken within Metro Manila, ng Dries Chicken. So, ang dinidistribute ko ng chicken sa Metro Manila is about 20 to 30 tons a day. Kaya sabi ko, naghanap ako ng paraan. Kasi siyempre, pagod ka na, hating gabi, tatawag yung tao mo, sabihin niya sa'yo, sir, nahuli ako. Bakit? Nakachinilas daw ako. Sabi ko, ano yun? Bionic man yung bionic woman yung o Superman yung ating enforcer. No? Kasi tas-tas na ng truck kikita nila. That is the reason why na naging Agila ako. Bakit? Umikot ako, pumunta ako sa LTFRB, pumunta ako sa LTO, naligaw ako sa MMDA. Doon po nila ako inikayat na mag-Agila. Sabi sa akin, yung kaibigan kong general, sabi niya, Kuya, mag-Agila ka na lang. So never in my mind to become the national president. Nung naging Agila ako, way back 2018, November, doon po ako na-induct. So, with that period of time, still, hinuhuli pa rin yung mga truck ko. Pero, ang sabi na lang ng enforcer, Kuya, Agila ka ba?
Kasi during that time, there's a lot of people using the eagles, no, the logo ng eagles. So ang ginagawa na lang nila is verification na lang kung totoong agila ka. Pero sabi ko, kung halimbawa man nag-violate ng tao ko, parusahan ninyo, tikitan ninyo. Pero kung ang mga violation niya na sasabihin niya sa akin na yung imposibleng violation, Minor. sabi ko, hindi naman yata tama yun. Diba ba? So, during that time, tinatanong na lang ako kung agila ako. So, yun ang nakatulong sa akin. Kasi, alam niyo naman sa business, no? Alam niyo naman sa negosyo na ganyan, especially if you're involved with tracking. Alam niyan, sino ba may mga tracking services dito? Ayun, si Kuya. Ayun, Kuya, nagbibiyahe ka ba ng Maynila? Ayun. Di ba? Maynila, magkano per truck doon? 2.5, di ba? Sa Manila lang, ang isang truck, 2.5 per month. Di ba? So sa other places pa, pinakamababa 1,000 per month. So malaking tulong sa akin, but etong organization natin, pinagputi ko po, naging club president ako, naging governor ako. So there's a lot of governors na na-create ko dito sa ano. Kami yung una-una na mga agila lumilipad papuntang Cagayan, papuntang Bicol, papuntang Mindanao para magbuo ng mga agila. So during those period ng pandemic, agila rin lang ang lumilipad para tumulong. So doon ako na-encourage. Kasi sa akin, ang gusto ko talaga is yung tumulong. Lalo na yung nasa mahihirap na lugar. Alam nyo, nakakalungkot dito sa bansa natin. Ang daming mahihirap na tao. Ang tanong ko, bakit? Bakit maraming naghihirap na Pilipino? Di mo ba? Lagi kong tinatanong yan. Minsan nga, pag napunta ako sa isang lugar, naiiyak na lang ako. Bakit kaya? Ano ba ang problema? Sabi nila, mayaman ang Pilipinas. Di po ba? Kaya ako nagpapasalamat dito sa Agila. Dahil dito ko nakita na marami palang Pilipino na gustong tumulong sa kapwa Pilipino. Lalo na nasa laylayan. Naaabot yung hindi nila naaabot. Tayo naaabot natin. Kaya nung ako'y nangarap na maging national president, sabi ko, pag ako'y maging national president, aayusin ko itong organisasyon. First and foremost, sabi ko, gagawin ko yung totoong organisasyon na mayroong mukha. For 46 years that the Eagles exists, during our time, ngayon lang tayo nagkaroon ng opisina. During our time, kung saan-saan lang tayo nagpupunta. But this time, mamasyal kayo sa office natin. Mayroon na tayong pagmamalaki na opisina. Sino na po ba nakarating sa office natin sa May Quezon? Hindi sa Aberdeen Court, ha? Hindi po sa Aberdeen Court ang office natin. We have our office in Panay Avenue. Tingnan niyo po. Kasi yung kino-contribute yung 1,000 pesos, doon po natin ginagastos. Mayroon po tayong mga opisina doon, may mga empleyado tayo. Mayroon mag-entertain sa inyo doon. Ang pwede ko lang po pwede niyo offer sa inyo doon is free coffee, unlimited coffee. Dati noon, bago ka makapag-usap sa mga national officers, mag-order ka muna ng kape kasi kung hindi, palalayasin ka sa restaurant. Diba? Those are the days. Alam mo yan, Kuya Mike. Diba? So, but this time, inayos natin. Inayos natin, ginawa natin na mukha. Now, ano na po yung naabot natin?
mayroon din po tayong kooperatiba. Why we create the cooperative? Because I want all the members of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, magkaroon ng knowledge with the financial literacy. What I want to all the members of this organization, put their own businesses. Gusto ko magkaroon ng negosyante lahat ng mga Eagles. Why? Mga kuya, tati ko, wala namang yumayaman pagka-empleyado ka. Di po ba? May yumayaman po ba pag-employee? Tayo mga agila, wala tayong ginawa kundi tumulong. Ngayon, kung wala kang pera, ano may tutulong natin? Diba? That's why I encourage everybody to join with our cooperative, kasi if you want to have your own business, dito pwede kayo makapanghiram. Tutulungan ng kooperatiba kung anong negosyo ang ipuputak ninyo. Magkakaroon tayo ng feasibility study before the releasing of your loans. Hindi po basta-basta na pag nangutang ka ay ibibigay agad. Yan ang purpose ng ating cooperative. Tulungan, bayanihan. Kasi gusto ko lahat ng mga member ng Agila will financially equipped, no? Para matupad natin ang ating mission. We have also lot of the team ng ating mga Triple D, mga rescue team natin. Meron din tayong clinic na sa office. So, nag-i-start lang muna tayo sa office kung sino yung gusto magpa-check up. Yung mga regular check-up lang, o pwede po sa office natin. Marami tayong ginagawa. Even the Philippine Eagles Academy, na-create na po natin yan. And one of the most important na kailangan tulungan ninyo ako is our flagship project. What is our flagship project? This is the first 1,000 days coalition program for the children. Ano po ito? In relation for the project of our national government, the RA 1148, the anti-stunting program of our government. Bakit po ito yung napili natin? Tanong ko sa inyo, what are the reason behind? No? Bakit mayroong poverty sa ating bansa? Ano ang dahilan? Number 1 is the malnutrition. Number 2 is education. Minsan nga, tinatanong ko, yung ibang mga kuya natin, and for myself also, bakit there's a few people doesn't want to learn the Filipino people? Ano kaya ang dahilan? Di po ba? Kasi pag natuto ang mga Pilipino, hindi na nila tayo kaya lukuhin. Di po ba? Kaya tayo mga Agila, tayo ang mangunguna. Kaya ang aking slogan, you are the one. Meaning to say, you meaning unity. We will be the example for the real unification in our country. Tayo ang mangunguna sa tunay na pagkakaisa para sa bansang Pilipinas. And also the R is respect. We need to respect each Filipino people. Tayo yung mangunguna sa tunay na respeto sa bawat Pilipino. And the most important is the discipline. Sa totoo lang, ito ang napaka-importanting bagay na kailangan sa ating mga
officers and members ng ating organisasyon. Discipline. Sabi nga kanina ni Kuya Gope, nung pumasok ako sa Agila, naging disiplinado ako. Palakpakan natin ang ating Kuya Gope. Lahat ng vices, talagang sabi niya, Kuya NP, tinanggal ko na. Di ba? Now I am a good citizen. Dapat ganun tayo, no? We will be the example. Kasi kung ito'y nagawa natin, mga kuya at ate ko, sasabihin ng bawat makakita sa inyo, disiplinado yan kasi agila yan. May respeto yan kasi agila yan. May pagkakaisa ang mga yan kasi mga agila yan. Yun ang sinasabi kanina ni Kuya Go. Kung ang walis tingting ay mag-isa lang, madaling mabalik. Pero kung nagkaisa tayo, whatever we want, no? For the betterment of this country, makakatulong tayo. Ang sabi ko palagi, we will be part of the solution of the problem in this country. Hindi tayo part ng problema. Kaya mga kuya at ate ko, please, no? Always remember, lahat ng tao ngayon nakatingin sa mga agila. Kahit iba-ibang grupo. But I want, with our leadership, with my leadership, gusto ko, ipapakita natin sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, but sa buong mundo, na ang agila dito sa Pilipinas ay mayroong pagkakaisa, mayroong respeto, mayroong disiplina. Minsan nga, nakukumpara ko yung siguro, sino na bang nakapunta ng Singapore? Sa Hong Kong. Nakikita nyo doon, no? Ang Pilipino, ang lapit lang. Ito lang, oh, mga 2 lipa, stop. Red light. Sabi ko sa kuya, tawid tayo. Sabi niya, Kuya NP, what? Bakit? Gusto mo bang mapauwi na ako sa Pilipinas? See? Pero pag nasa Pilipinas, anong red light dyan? Di ba? So that's why, sabi ko, bakit pag nandito kayo sa ibang bansa ano kayo? Sumusunod kayo. Di ba? Pag nasa pa sariling bansa, we should be the example for everything. Nakabutihan. Di mo ba? Tayo ngayon ang mukha ng tunay na pagbabago para sa bansang Pilipinas. We are not just talking within our organization, but we are talking about our country and for our people. Napakasarap pakinggan. Kung ang tao nakakakilala sa inyo, disiplinado yan dahil agila. Ang challenge ko sa inyo, mga kuya at ate ko, can we do that among ourselves? Yes. Pumunti lang yung gusto. That is a big challenge in our part. Kaya ba natin gawin yung mga sinabi ko? Yes. Kasi, again and again, wala nang ibang tutulong sa bansang Pilipinas kundi tayong mga agila. And I still remember, nung nasa elementary pa ako, ang sabi ng ating bayaning si Jose Rizal, ang sabi niya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. But this time, ang agila ang pag-asa ng bayan. Pakatandaan niyo po yan. At kailangan panindigan natin yan. Kaya ba natin? Yes! Mga kuya at ate ko, with that big yes, I'm so much happy and congratulations to the new Chartered Club President, Chartered Club, and of course, the new installed Governor. Congratulations sa inyo lahat. I hope and pray na lahat ng sinabi ko na ilagay sa isip at sa puso
at atin pong isagawa. And do you believe that God is with us tonight? Yes. O kunti lang naniniwala. Mga kuya at ate, always remember what we are doing every day. We have to say thank you to the Lord kasi siya po lahat ang gumagawa para sa ating pang-araw-araw na gawain. And He will bless us pag-uwi natin. Again, congratulations sa inyong lahat. Mabuhay ang Agila. Mabuhay!